Kumusta mga brad? Medyo marami nga po ang dismayado ngayon sa bagong nilabas na motor ni Kawasaki. Iba kasi yung motor na ina-expect nila na ilalabas ni Kawasaki. Kaya nga po marami talagang hindi makapaniwala sa bagong labas na motor na ito. Sabi ng iba, pati si Kawasaki, gaya-gaya. Kung titignan po kasi natin ang itsura sa bagong motor or scooter na ito, kamukha talaga ng Honda Click. At alam naman natin na ang dami na rin talagang Honda Click lookalike ang nandito sa Pilipinas. At karamihan nga po doon, made in China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, tuloy na nga pong nilabas ni Kawasaki ang kanilang pinakabagong scooter. Yung iba tumama sa hula, yung iba naman hindi talaga nakahula. Pero iisa nga lang po ang damdamin ng mga tao ngayon. Ba't daw ganon? Ito kasing bagong Kawasaki Brusky or Brusky 125 ay nirebrand lang po nila doon sa Modenas Karisma 125. Isang brand nga po na nanggaling sa Malaysia. At itong motor nga po na ito ay 2022 pa nilabas doon sa Malaysia. Hindi na siya bago pero hindi din naman siya lumang-luma. Kaya yan nga po ang dahilan kung bakit marami talaga ang naaasar. At idagdag mo pa yung itsura na yan, nando na po sa Moto Push. Yes po, nilabas na po nila yung ganyang itsura. Pero yung itsura nga po na yan, isa lang naman talagang pinanggalingan yan, si Honda Click. Kaya ngayon sa sobrang dami na ng kamukha ni Honda Click, siguro magkakatalo na lang silang lahat pagdating sa presyo. Kaya dahil yan, pag-usapan na lang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Kawasaki Brusky 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected naman siya. Kaso lang, ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.4 horsepower, 7,500 RPM, 10 Nm of torque at 6,000 RPM. At ayon nga po sa mga Malaysian na nag-top speed sa motor na ito, ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km per hour. Pero dahil nga po nandito na siya sa Pilipinas, panigurado aabot na ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 46 km per liter. So para nga po sa isang 125cc na scooter na kumukonsumo ng ganun, matipid na po yun. Ang sukat na niyang gulong 80x90x14 sa harap at 90x90x40 naman sa likuran. Parehas na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, wala din po itong ABS. So para nga po sa isang 125cc na scooter, hindi na po big deal yun. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 770mm at 120mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 108 kg. So halos magkaparas lang din sila ng timbang ni Honda Click 125 na tamang-tama lang din po para sa displacement niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At yung DRL nga po niya, yan nga po yung unang mapapansin mo doon sa picture na pinost nila. Bagay din naman sa kanya. Ang kanyang gauge panel, kung mapapansin nga po natin, combination po ito ng analog at may maliit na digital. Yung mga tao nagko-comment nga po, isa po talaga yan sa mga tinitira nila. Masyado na daw outdated, wala na daw sa uso. Karamihan kasi sa mga panel ng motor ngayon, naka-digital na talaga. Lalong-lalo na nga po yung gawang China. Ito kasi yung itsura nito, para siyang kamukha doon sa Honda Click na version 1. O medyo may kalumaan na nga din naman talaga yung looks niya. Pero kung hindi ka naman maarte, okay na rin yan. At hindi nga din po katulad sa ibang mga motor ngayon, hindi din po ito nakakeyless. Di susi pa din po siya. Meow, 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 meow. Marami kasi talagang tumitira dito sa motor na ito. Bakit daw kasi nilabas pa? Pero ang importante naman dito sa motor na ito, meron po siyang USB charging port na para kahit saan ka nga pumupunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat pa yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At bukod nga po doon, meron pa din po itong kickstart. Napaka-importante po kasi ng kickstart, sabi ng mga taong walang pambili. Pero ito, mas importante ito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part.
ang kanyang mga suspension. So sa ramang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayoko mabitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At dito na nga po magkakaalaman kung may palag ba siya pagdating sa presyo. Sapagkat itong Kawasaki Brusky 125 nga po ay nagkakalaga ng 75,000 pesos. Pagdating nga po sa presyo niya, hati na naman ang opinyon ng mga tao. May mga nagsabi nga po na mahal. Mahal daw para sa isang rebrand lang na motor. Pero syempre may mga nagsabi naman na pwede na. Para sa ganong specs niya, pwede na yung 75,000 pesos. So magkaiba nga din po talaga ang pananaw ng bawat tao. Kung ikukumpara kasi natin siya doon sa Honda Click 125, yung pinaka-original, yun po ay pumapatak ng 81,000 pesos. Samantalang ito naman 75,000 pesos. Para sa akin, pwede na. May choice din naman ang mga tao eh. Kung sa tingin nila saan pasok yung budget nila, doon sila. Kaso lang kung usapang pangmabash nga po ang pag-uusapan natin, hindi na po natin mapipigilan ng mga tao doon. Ibabash talaga nila yung motor na yan. Paano ba naman daw kasi niribrand ni Kawasaki, tapos yung pinagayahan, hindi man lang talaga tinapatan. Yun nga yung isa sa pinakaangal nila. Naka-air cooled pa din daw. Pangalawa, yung gauge panel niya, old school na daw. Pangatlo, hindi pa daw ginawang keyless. At pangapat, kamukha niya yung isang motor doon sa Motoposh. Yan nga po yung isa sa mga dahilan kung bakit talaga siya nababash. Pero kung ikaw tatanungin Brad, sa halagang 75 pesos, sa halagang 75,000 pesos, bibili ka ba? Kung bibili ka, ano nakain mo? So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.